Mateo, di ba? Datapwat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. O de Israelita ito by blood. Nung nandito sa lupa si Kristo, anong pangako sa kanila? Sinabi ba ni Kristo, o kayong mga lahi ni Israel by blood, dito lang kayo sa lupa. Mananatili kayo rito sa lupa. Meron bang ganon? Pero alam mo, may naalala ko, Brad Sani, yung mga Hudyo talaga, may mga Hudyo talaga na Israelita, ang paniwala, dito raw sila nilalang, mananatili raw sila rito. Paniniwala nila yon. At kadiwa ni Kapitan Kopya. Para sila. Oo. Pero ano ba pangako ni Kristo sa mga Israelita by blood? Sa 14:1 hanggang 3 ng Juan. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Nasaan ba yung bahay ng Ama, kapatid na Sani? Doon yun. O kaya nga nung magturo ng panalangin Ama namin, nasa Israel ka? Hindi. Ama namin, nasa langit ka. Nasa langit ang tahanan ng Ama, di ba? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo. Sabi sa mga Israelita by blood, ng dakong kalalagyan. Yan. So, pagpunta ni Kristo sa langit, ipaghahanda pala ng dakong kalalagyan sa bahay ng Ama, yung mga Israelita by blood. Nakausap ni Kristo. Dito sa talatang ito. Tapos, sa 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Kukunin dito Kukunin din. Magkakasama nga Oo. Saan dadalhin? Sa bahay ng Ama. Kung nasan nga ang ating Panginoon Kristo, doon din naman kayo doroon, di ba? Oo. Di magkakasama. Kaya mali yung sinasabi niya. Makalupa. Naku. Makalupa kasi ito Makalupa ang isip nito. Tinan mo yung paniniwala ng apostol na si Pablo, na Israelita by blood, kapatid na Sani. Kung siya ba ang paniwala niya ay mananatili siya sa lupa. Tignan natin. Sa Filipos Kapitulo 3 at 20, ang sabi niya ay ganito, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ng tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Kaya nga mo hinihintay si Kristo Dahil taga-roon ka, di ka taga-rito Yan ang dapat nating makita. Mahilig siya sa English, Badsani. Di sundan natin sa English. Yung ginamit niyang salin. Yung salin, baka ito naman Sige, pagbigyan natin. NIV raw. Mabasa niya rin to. Ayan. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Our citizenship is in heaven. Sa langit talaga ang pag-asa ng mga lingkod ng Diyos, Israelita at mga hentil, kapatid magkasama na yun. Magkasama. At katunayan magkasama nga, kagaya ng binasa natin nung nakaraan, na yung Israelita at hentil, magkakasama yan na magmamana ng buhay ng walang hanggan Di ba? At napatunayan natin yan nung nakaraan. Yung mga binasa nating talata noon, na sinasabi ni Pablo, na tayong nangatitirang buhay, di ba? Sa unang Tesalonica. Kasi yung dadat ng buhay, wag mo naman sabihin puro Israelita lang yun. Di ba? Meron doon hindi Israelita. At meron doon sa iglesia. Yan. Aagawin. Yan. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang nagsasalita, si Pablo. Na Israelita by blood. Na Israelita by blood. Kasama siya ron Oo. Kaya, napakalabo talaga nitong si... Kaya hindi po totoo yung kwento niya, mga kababayan, na hinilot niya yung talata para mapalitaw na merong buhangin sa lupa, na pinangako kay Abraham, gaya ng buhangin sa lupa, ang pagpaparami. Hinilot niya para mapatunog na merong lahi ni Abraham na makalupa.
yung kwento niya, isinusunod niya doon yung talata. Siyang nanghihilot. Kaya, sana yung mga miyembro niya, total sabi niya, kung inyo pong napansin, nung sinabi niya yon hindi niyo napansin eh. Sana ngayon pansinin niyo, huwag kayo magbulag-bulagan para hindi masana yan ng daldal ng daldal, wala namang batayan eh. Kasi amen kayo ng amen eh. Di ba may natatandaan ko ako nung araw na kawikaan eh. Ang maling pagsunod, pinanggagalingan ng maling pag-uutos. Eh pagkasunod ka ng sunod, o amen ka ng amen, di ka na nag-iisip. Tapos tayo pa pinagbibintangan eh. Hindi raw tayo umiintindi. Ano raw tayo, yung amen lang tayo ng amen. May sinasabi siyang ganun laban sa atin eh. Yan totoo yung miyembro mo ang amen ng amen eh. Dahil kung yung miyembro mo umiintindi, lalayasan ka niyan, maniwala ka. Kitang-kita yung kalokohan mo, nagkukwento kayo wala sa Biblia, tapos pinapalitan mo yung nasa Biblia. Mali yan. Eh, ganyan ang leader ko. Talagang lalayas ako. Naku May puro kopya lang yung pinagtuturo. Huwag mo naman sabihin yung mga natutunan mo, hindi mo kinopya. Oo. Bakit pareho kayo? Nung tinuturo nitong si Thomas Ice, ano? Tsaka hindi lang si Thomas Ice, Brad Sunny, napakarami nilang nagtuturo. Napakarami. O ngayon, sasabihin mo, hindi ako wika na mulit dyan. Yan ikay naintindihan ko sa pamagitan ng pagpapaunawang binigay sa akin ng Diyos. Naunawaan ko ang salita ng Diyos sa Biblia. Aba, bakit pareho kayo? Ibig sabihin, pareho kayo ng naunawaan? Meron din bang Diyos na nagturo doon na nauna sa'yo? O, nauna yun eh. Nauna sa kanya yun. Nauna sa kanya yun. O, paano nangyari yun? Pareho kayo ng naintindihan? Pinagpaunawaan din ba ng Diyos yun? Oo. At pareho kayo ng naintindihan? O, aminin mo na kumopya ka lang? Pero ang totoo, Brad Sunny, aminin niya't hindi. Nakakatiyak tayo na nangopya lang ito. Kasi sa klase ng utak mo, di mo maiisip yung mga kwento-kwento mo na yan. May kwenta-kwenta ka pang 7 years, tapos hati sa 3.5 years. Exactly. Hindi mo maiisip yan sa klase ng isip mo na maniwala ka. Magkwento lang, di ka marunong magkwento. Ang totoo, Brad Sunny, hindi lang sitas ng Biblia ang hinihilot. Pati sarili niyang kwento, hinihilot niya. Paano niya hinilot yun? Di ba naalala mo, nung unang tinalakay natin, pinagkakadikdikan niya, ang malaking kapighatian daw, saan daw mangyayari? Sa Israel. Sa Israel. Alam mo bang nung sumunod siyang magkwento sa isang pagkakataon, siguro nakalimutan niya na yung kwento niya nung nakaraan, nadagdagan na iba eh. Paano na iba? Niya eh. Pakinggan natin siya. Ayan. Ito. Yung Great Tribulation, saan po mangyayari yan? Sa Israel. Sino po makakaranas niyan, mga kapatid? Ang Israel. Yan. Nadinig mo, Badsani? Yun yung una niyang kwento, di ba? Maliwanag yun. Oo. Yung Great Tribulation, saan po mangyayari yan? Sa Israel. Yun, sagot ng audience. Sagot ng audience. Kinumpir niya sa Israel. Yan. Sino po makakaranas niyan, mga kapatid? Siya na rin ang sumagot. Ang Israel. Yan. So, yun ang sinabi niyang una. Ang Israel. Ang Israel. Talagang singular yun eh. Oo, singular yun. Ang Israel. Israel. Sila makakaranas ng Great Tribulation. Nung sumunod siyang magkwento, siguro nakalimutan niya na may sinabi siyang ganun nung nakaraan. Kasi mukhang hibang eh. Wala sa sarili to eh. Di ba? Hindi natatanda yung sinasabi yung nakaraan. Oo. Ano nangyari sa susunod niyang pagsasalita? Pakinggan po natin. Ang malaking kapighatian, yan po'y lokal. Ang apektado niyan, sino mga kapatid? Ang Israel at yung malalapit sa Israel. Yung mga nakapalibot na bayan sa Israel, yun po ang apektado ng malaking kapighatian. Ayan. Oo, kita mo? Hindi mo na kailangan magpaliwanag eh. Wala na. Di ba? Siya na. Maliwanag. Maliwanag na. Panoorin mo lang yung sinabi niya nung nakaraan Oo. at yung sinabi niya ito ngayon pinanood natin. Makikita mo na kung paanong hinihilot niya yung kanyang sinabi nung una na magkakontra eh. Ang mag-anak ni Mang Kepweng to mahilig manghilot. Kung ano-ano mga naiisip, hinihilot ang talata sa Biblia. Ngayon, sarili niyang kwento ngayon ang hinilot niya, kapatid na Sani. Kasi ang laki ng pagkakaiba eh. Nung una sabi niya, sino makakaranas ng Great Tribulation, mga kapatid? Ang Israel. Ang Israel. Kinumpirma niya. Ang Israel po makakaranas niyan, mga kapatid. Sabi niya, sumunod na naman, iba na. Ang apektado raw ng malaking kapighatian, ang Israel at yung mga kalapit bayan. Dumami na, kapatid na Sani. Oo, hindi na Israel yun. Ang laki ng pagkakaiba ng Israel at saka yung sumunod na salita, ang Israel at ang mga kalapit bayan. Apektado ng malaking kapighatian. O di hindi na Israel yun. Hindi na Israel yun. Nako, maniwala ka. Ngayon, puntahan mo yung hindi kwento.
Yung talagang katotohanang nasa Biblia. Ano ba nakalagay sa Zacarias 13:8? Yung paksa niya. Yung paksa mo kasi, ganyan eh. Basahin natin Zacarias 13:8. At mangyayari na sa buong lupain at sa mga kalapit bayan. Walang ganon. Walang iya talaga naman tong taong to. Wala nang kagatul-gatul kung manghilot ng talata. Di ba? Ang nakalagay, mangyayari ang wika na sa buong lupain. Na ayon sa kanya, yung lupain yun ng Israel. Di ba? Sabi ng Panginoon, 2 bahagi mahihiwalay at mamamatay, ngunit yung ikatlo ay maiiwan. Aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. Yun ang nasa Biblia. Ang tinutukoy sa Zacarias, lupain, buong lupain. Na ayaw niyang paniwalaan na ito'y mundyal, pangsanglibutan. Pinipilit niyang pagkadikdik-dikdik nung una niyang kwento, Israel yan. Aba, nung sumunod, na iba na. Ano ibig sabihin nun? Nagsisinungaling, Brad Sunny. Talaga naman sinungaling dahil Oo. iba na ang kanyang statement eh. Doon sa nauna sinabi niya. Kasi yung hindi nagsisinungaling, kahit bagong gising, tanungin mo. Yung sa Consistent nauna yun. niyang sinabi, yung pa rin ang isasagot niya eh. Ito, nakatulog lang ng isang, ewan ko, nakakatulog pa ba to? Palagay ko nakakatulog. Kasi ang taba ng mukha. Sa bagay. Hindi naman niyang ganyan kataba nung yung unang maanid dito eh. Oo, ngayon mataba na siya. Oo. Siguro maraming inaning ano to. Oo, panay kain at tulog. Nung magkasama pa sila ni Karas, talagang kumita to ng ano eh. Oo nga eh. Kaya alam nyo mga kababayan, hindi po katiwa-tiwala itong taong to. Magkwento lang, Brad Sunny, hindi pwedeng paniwalaan eh. Iba yung kwento nung nakaraan, iba yung kwento ngayon eh. Di ba? Tapos yung talata sa Biblia, naku, katakot-takot na pong panghihilot ng ginagawa nito mula nung umpisahan natin talakayin itong sinasabi niyang ito. Ngayon, ang kwento niya, iba na. Mga kapatid, Israel dati ang makakaranas ng malaking kapighatian. Ngayon, pati ang mga kalapit bayan. Sa hula, buong lupain lang naman yung tinutukoy sa hula. Dinagdagan mo na ngayon ng kalapit bayan. Kaya ano ba talaga, Kapitan? Baka bukas makalaway eh. Oo nga pala, pambuong sanglibutan nga pala yan. Baka ganunin mo na ang kwento mo. Ngayon, may mas matindi siyang sinasabi, kapatid na Sunny, tungkol sa malaking kapighatian. Ayan. Ito kwento rin. Kwento na naman. Kwento na naman. Talaga mahilig magkwento to ng sariling kwento niya eh. Alam mo kung ano kwento niya? Sige Ang nga malaking kapighatian daw, tatandaan mo, yung malaking kapighatian, yun ang topic natin nung nakaraan, na di umano mangyayari sa Israel. Galing sa Zacarias 13:8 hanggang 9. Yun daw malaking kapighatian, yun yung apoy na pangdalisay. Di ba? Alam, mantakin mong, sabi niya, yun daw malaking kapighatian, galit daw yun ng Diyos at galit ni Satanas. Yung malaking Yung kapighatian na malaking yun, kapighatian. na mararanasan ng Israel. buong lupain na yun ng Israel, na Yung sinasabi Israel, niya. Sinasabi niya. Pakinggan natin ang kanya sinasabi. Tandaan natin, ang malaking kapighatian, mga kapatid, galit ng Diyos yan at galit ni Satanas. Ayun, nasingit na si Satanas, Brad Sunny. Matindi, ano? Yung palang malaking kapighatian, ayon sa kanya, galit ni Satanas at galit ng Diyos. Oo. Meron ba talata nun sa Biblia? Wala naman siya pinapakitang talata. Nakita mo naman, mahilig lang magkwento to eh. Wala eh. Walang talata. Ngayon, bakit daw galit ng Diyos at galit ni Satanas? Tuloy natin. May Ano ang paliwanag kwento pa siya niya? ron? Meron, may paliwanag siya. Tingnan Matindi natin. talaga kwento nito. Yung mga tao natatanggap po sa tatak ng halimaw, ng hayop, ng Antikristo, dadanas po ng galit ng Diyos. Yung kanyang mga salot na ipapadala sa Israel. Ang mamamatay po, 2/3. Ayun. Kaya yun daw makakaranas ng galit ng Diyos, yung mga taong tatanggap ng tatak ng halimaw,